because the Commission has no right whatsoever to take a position that is contrary to the Philippine Constitution. It is not part of the Universal Declaration of Human Rights, yung abortion. Yan ang lecture ni Senator Alan Peter Cayetano sa Commission on Human Rights na gustong ma-decriminalize ang abortion. May bantang parusa rin ang lecture. We cannot fund a commission that will be espousing outside what they can do. Nilinaw naman ni Senator Jinggoy Estrada ang posisyon ng CHR. It is still against abortion but only advocates for an amendment of the law to provide for extreme circumstances like medical termination, ectopic pregnancy, threatened abortion, and other diseases such as cervical cancer and cancer of the uterus. All that would endanger the life of the mother, Mr. President. Pagliliwanag ni Attorney Beda Epres, Commissioner ng CHR, part po kasi ng aming trabaho is tingnan din yung ating mga obligations sa mga treaties kung saan signatory ang Philippines. Isa po doon yung Committee on the Elimination and Discrimination Against Women na sinasabi doon na yung abortion is a human right. Isa sa mga rekomendasyon ng komite ay payagan ng abortion kung ang pagbubuntis ay dahil sa rape o incest at kung may malalang depekto ang fetus. Inirekomenda rin ang pagbibigay ng access sa safe abortion at post-abortion care. Nitong 2022, sinuportahan ni Attorney Jacqueline Digia, Executive Director ng CHR, ang pagpasa ng mga polisiya para sa karapatan ng mga babae, kabilang ang pag-decriminalize ng abortion. Si Attorney Jackie Digia, ang gusto niya pong sabihin doon is i-review ng Philippines kung sa tingin ba nila handa na tayo at pwede bang maipasa ang isang batas na ganito. Ultimately kasi ang magdi-decide naman dyan is Congress. Noong 1999, naghain si dating Congressman Roy Padilla Jr. ng bill na gawing legal ang abortion. Tinutulan ito ng CHR sa pamumuno ni dating Chairperson Aurora Navarrete Resiña. Sabi ng komisyon, unconstitutional at kontra ito sa moralidad ng mga Filipino. Ngayon, sabi ni Epres, it is high time na magkaroon na ng batas dito sa atin na i-define ano yung abortion and ano yung mga circumstances na hindi magfo-fall doon sa term na abortion. Yung provision kasi doon sa Constitution, Section 12, Article 2, yung phrase na nagsasabi that it shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. Sa ngayon kasi wala pang specific na batas ang Philippines when it comes to abortion. Ang meron lang tayo yung provision sa Revised Penal Code, yung Articles 256, 257, 258, and 259. Criminal act na kaagad siya. Una, yung Article 256, intentional abortion. If you inflict violence doon sa babae for the purpose of ma-terminate yung kanyang pregnancy, then the person inflicting the violence is liable for intentional abortion. Pagka nag-inflict ka ng violence doon sa tao and unintentionally na nakunan siya, then that person is liable for an intentional abortion. If abortion is practiced by the woman or the parents, then liable din sila, or pagka yung mga medical practitioners. Merong isang provision lang doon yung na magkakaroon yun ng liability yung babae. Pag siya mismo yung in-induce niya na ma-abort yung kanyang dinadala. Dagdag ni Epres, ang pagprotekta sa kalusugan ng babae ang pinaka-importanteng mapag-usapan at mapag-aralan sa bagong batas tungkol sa abortion. What if merong medical condition yung mother and pag itinuloy yung kanyang pagbubuntis, it's either mamatay siya, yung mother, or mamatay sila pareho? What if, alam mo yun, may mga rape victims na 12, 13, tapos nabubuntis sila, alam mo yun, hindi pa ready yung katawan nung bata na mag-bear ng child. Or kaya yung termination ng pagbubuntis is because of medical reason. I think hindi na siya dapat tawaging abortion. Mas maganda na yung mga nasa medical profession ang magbigay ng pangalan doon sa procedure na yon. Ano po ba yung nakikita yung on the ground? Sa data collection, meron po ba kayong nakikitang cases of deaths din from abortion? To be honest, wala po kaming data on that. Nangyayari po ito underground.
whether yung mother mismo ang nagsasagawa or pumupunta sila sa mga illegal health practitioners para isagawa ito, or umiinom sila ng mga gamot binibigay ng mga pharmacists na hindi na nire-require na merong prescription. Base sa pinakahuling datos ng Philippine Safe Abortion Advocacy Network, umaabot sa 1.26 milyon kada taon ang mga babaeng sumasailalim sa abortion. Karamihan dito ay self-induced. Kaya naman laman ng mga balita ang abortion. Sinalakay nga ng NCRPO Regional Intelligence Division ng isang secret hospital sa Barangay Tambo, Parañaque City. Bumungad sa mga otoridad ang 4 na hospital beds, iba't ibang gamot at ang umano'y abortion room. Nakita sa abortion room ang ilang surgical scissors at mga stick na puro padugo. Arestado ang 3 babaeng nagsasagawa umano ng abortion sa isang bahay sa Caloocan. Ang mga suspect nakakuha raw ng mga kliyente sa pamamagitan lamang ng social media. Todo iyak at pagsisisi ang tinuturong abortionista na si Luz Piminda Tibay. Naaresto siya ng mga tauhan ng Manila Police matapos mamatay ang isang OFW na tinulungan naman niya sa pagpapa-abort. Kakaroon na lang ng mga usapin ng ganito kapag nagkaroon na ng health problem yung magulang, naitakbo na sa hospital. Kaya mas lalong nalalagay sa alanganin yung mga magulang dahil kapag nag-undergo sila ng procedure na ganito at nagkaroon na ng problema, nahihirapan silang magkaroon ng medical access. Natatakot silang pumunta sa hospital kasi baka ano bang ginawa nito? Nag-perform ba ito ng intentional abortion? So yun po yung nagiging problema. How does the CHR deal with those cases po ng women na parang pupunta po sila sa mga illegal na abortion clinics? Hindi po sila nagsusumbong. Wala po kaming namomonitor na mga babae na nagkaroon ng health problems na dumulog sa kahit anong government agency para magreklamo. Meron kaming close coordination sa mga civil society organizations who are advocating for this kasi sa kanila po nagsusumbong yung mga biktima. Sa administrative order ng Department of Health noong 2016, ang mga doktor, nurse at midwives na trained at certified lang ang pwedeng magbigay ng emergency treatment sa mga babaeng nakaranas ng komplikasyon mula sa abortion. Nasusunod po ba natin yung provisions doon? Sa ngayon, pakiramdam ko hindi dahil natatakot kang lumapit yung mga nag-undergo ng abortion. Natatakot sila na baka makasuhan sila. Sa ngayon po, I think majority or marami pang Pilipino ang hindi pa ready na pag-usapan yung tungkol dito sa pag-legalize ng abortion. Majority sa atin ay Kristiyano. Pero yung sabi ng advocates nga na parang sa buong mundo, yung Pilipinas, hindi tugma yung reasoning, pagiging Catholic, pagiging religious, with yung other countries that are also Catholic but still have legal reforms on abortion. So what do you say to that point? Siguro darating yung panahon na magiging open, magiging bukas ang isipan ng mga Pilipino tungkol dito. Sa akin kasi it's a matter of, explaining to the people ano yung pros and cons on issue of abortion. Sino po yung parang actors that you see are important sa usapan tungkol dito po? Ang dapat sigurong nandun, both pro and anti. Para, alam mo yun, marinig natin yung both sides. Alam ko mahirap na pag-isahin yung pananaw nila, but then through constant dialogues, tapos maybe compromises, mababalangkas natin itong yung draft bill on abortion. Dito sa What the F Podcast, walang murahan, usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast at Apple Podcast.